Color Ribbon, Brazilian Botox, and Highlights. So, inuna ko po munang kulayan yung buhok ng client, tapos saktong-sakto lang yung kulay na nilagay ko. Pagkatapos nating makulayan at pantay na, lalagyan na natin siya ng gamot na pang-ribbon. So, dito, wet application lang po yung ginawa natin dahil doon sa bandang kalahati hanggang dulo, yung buhok ng client ay medyo magaspang na. So, doon lang natin siya lalagyan sa mga pwede pang lagyan ng gamot. So, ito na po yung final result. Naplansya na natin ito at nakulayan na rin. Makita nyo dito sa bandang dulo, may tatanggalin tayo dyang mga angat-angat na buhok. Tapos, lalagyan na po natin siya ng highlights. So, yung highlights na gagawin po natin, yung basic highlights lang po. Yung yellow gold na highlights, yun po yung gusto ng client. Tapos, freehand highlights lang po yung ginawa natin. Hindi na po tayo gumamit ng foil. So, itong video na to, na-re-upload ko lang po dahil po tayo ay nagkaroon ng policy issue dahil po siguro doon sa saging na kinain ko. So, itong buhok niya, kailangan lang nito ng treatment. So, medyo high maintenance ito dahil nagpa-highlight siya. Tapos, ito na yung itsura niya nung nilagyan natin ng highlights. Ayan po ay freehand lang, wala na pong foil. Tapos, sinabay na po natin dyan yung neutralizing cream matapos pong lumitaw yung highlights na nilagay natin. Sa mga nagtatanong kung pwede daw ba isabay ang highlights sa ribbon, opo, pwede po, pero depende po sa case. Katulad po ng case na ito sinabay natin, mas maganda po kasing isabay ang highlights kesa po doon sa nauuna yung highlights. Tapos, ang masaklap pa, yung may regrowth na. So, maraming gumagawa ng ganun. Pag ganun po kasi, mahirap na siyang i-reband. Po pwedeng mas mataas yung sisingilin sa inyo dahil mahirap siyang gawin at po pwedeng masunog yung buhok nyo kapag ganun po yung gagawin nyo. Yung mauuna po yung highlights tapos may regrowth na po kayo. Kami po naman ay hindi naman po kami basta-basta nagbi-bleach or nag-highlights. So, depende po sa buhok kung pwede o hindi. Kapag hindi po pwede ay hindi po natin lalagyan. So, ibabagay po natin, mas maganda pong highlights kung medyo wavy or curly yung buhok. Yung nakikita po natin sa mga social media, yung mga sikat na hairstylist. So, akala po natin sa una magandang tingnan. Pero kapag binalnawan ay disaster po ang kalalabasan ng buhok nyo. So, ang ginagawa nila kahit sobrang bugbog na ng buhok, tapos ang daming highlights, ang gagawin nila papatungan pa ng bleach at lalagyan pa ulit ng highlights. So, akala natin maganda yung resulta pero kapag binalnawan, hindi siya talaga maganda. So, dapat kapag gagawa po tayo ng bleach or highlights, dapat isasaalang-alang po natin yung after wash kung maganda ba ito o hindi. So, dapat natin isaalang-alang yung expectation versus reality. And for more videos like this, please visit my account. Thank you very much.